Sa Seoul, Korea ay may isang lalaki na nasa loob ng apartment, pumunta siya sa coffee table sa sala para kunin ang isang pahayagan na naglalaman ng mga balita tungkol sa impormasyon ng isang tax evasion. Ilang segundo pagkatapos niyang maupo at humigop ng kanyang inumin, tatlong lalaking nakamaskara ang nagbukas ng pinto at pumasok sa sala kaya tinanong niya kung sino sila. Nang tinanggal nila ang kanilang mga maskara at maglakad sa buong apartment, ang isa sa kanila na may hawak na bag ay lumapit sa kanya sa sofa at umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinimulan nitong buksan ang bag sa harap niya at tinawag siyang Mr. Jang Min-ki. Tumanggi si Mr. Jang sa kanyang pamimilit, ngunit ang isa pang lalaki ay itinutok ang kutsilyo sa kanyang leeg kaya ang matanda ay walang magawa kundi ang makipagtulungan. Ang lalaki na may hawak na mga kagamitan ay sinuri ang blood pressure ng matanda saka itinurok sa kanya ang isang uri ng gamot. Ang iba ay nag-set up na ng mga gamot sa mesa na magpapakita ng isang senaryo ng sobrang paggamit ng gamot. Pagkatapos turukan ay nawala ng malay si Mr. Jang sa sofa, at habang nagsisimulang maghanda na umalis ang mga lalaki ay lumabas ang isang babae mula sa kabilang panig ng apartment na nakikipag-usap sa telepono na hindi alam kung ano ang nangyayari. Dahil nagulat sa kanyang presensya, napagtanto nila na wala silang ibang pagpipilian kundi patayin siya at umalis sa lugar. Pagbalik sa kanilang hideout na parang isang bodega, tinakpan nila ang van ng isang malaking tela, isinara ang malalaking gate sa likod nila saka umalis. Nang maglaon sa apartment, dumagsa ang mga investigador sa eksena kung saan nakahandusay ang dalawang bangkay sa sofa. Sa ibang eksena sa loob ng isang bilangguan, ang isang preso ay dinadala sa isang pasilidad ng pagwawasto at sa kanyang pagpasok ay nag-udyok siya ng kaunting away sa mga preso na naroon na. Nahuli siya ng matandang bilanggo at pinahirapan, ngunit pilit siyang nagbigay ng kabayaran sa opisina ng warden at hiniling na ilagay sa isa pang selda. Dahil sa kanyang mayabang na pag-uugali, dinala siya ng mga ito sa isang gang upang bugbugin at pahirapan. Dinala siya sa isang abandonadong lugar kung saan sinubukan siyang kumbinsihin ng kanilang pinuno na makipagtulungan dahil delikado ang bilangguan. Pilit siyang hinikayat na sumunod habang nagbabanta silang puputulan ang kanyang kamay kung hindi niya gagawin. Pagkatapos ay ipinadala siya sa detention sa loob ng 20 araw dahil sa mga away na kinasasangkutan niya, kung saan doon ay nalaman niya ang tungkol sa leader ng gang na nagngangalang Jung Ik-ho, na may usap-usapan na maraming kalupitan na ginawa sa kanyang buhay. Pagkatapos manatili sa detention, nanalo ang presong mayabang sa isang laban sa bilangguan at nakuha ang kanyang kahilingan na sumali sa pinakaprotektadong selda sa loob ng bilangguan. Samantala sa magarbong selda ni Ik-ho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Kim. Kinabukasan sa hapag ng kainan, binayaran ni Dr. Kim ang warden para sa kaso ni Ik-ho. Sinabi niya sa warden na ibenta ang kanyang mga stock na mayroon siya sa Goldwing, at pagkatapos ay binigyan siya ng isang parcel upang ihatid kay Ik-ho. Sa loob ng bilangguan ay nalaman ng bagong bilanggo na ang kanyang mga kasama sa selda ay mga edukadong propesyonal na naroon kasunod ng maling pag-uugali sa etikal tungkol sa kanilang mga propesyon. Samantala matapos kunin ang parcel mula sa warden, umupo si Ik-ho kasama ang kanyang mga tauhan upang suriin ang nilalaman nito. Ito ay isang blueprint ng buong pasilidad kung saan sila nakakulong, magkakasama silang nagplano ng pagtakas na kinasasangkutan ng 4 na tao para sa pagpapatupad. Sa loob ng isang malaking opisina, ang isang lalaki ay nakaupo at kumakain habang nagbabasa ng mga papel ng sumabog ng malakas ang pader. 3 lalaking nakamaskara ang pumasok sa butas at nahanap nila ang isang safe sa likod ng isang pader na nakatago sa isa pang pader saka ito binuksan. At pagkatapos ilagay ang mga nilalaman sa isang bag ay umalis sila sakay ng isang van. Nang papalabas na sila ay sinubukan ng driver na nakawin ang bag, ngunit nabigo siya na makuha ito kaya tumakbo siya sa kalye at doon ay nawala. Habang iniuulat ang balitang ito sa warden, tumunog ang telepono at naabisuhan sila na ang pinuno ng serbisyo ng bilangguan na si Chief Bay ay darating para sa inspeksyon. Habang nagkakaroon ng inspeksyon, nag-cruise ang landas ni Ik-ho at Chief Bay at doon ay nakilala siya nito. Nagkaroon sila ng matinding paghaharap na naantala ng bagong bilanggo, kaya siya ay ipinadala muli sa detention. Pagkatapos, si Chief Bay ay umalis habang sinasabi sa kanila na linisin ang kalat. Dahil sa pangingialam niya sa pagitan nila ni Chief Bay, gusto ni Ik-ho na gantimpalaan ang bagong bilanggo at ilabas siya sa bilangguan para kumain. Sa isang maliit na pag-uusap, sinabi ni Ik-ho sa bilanggo na narinig niya ang kanyang pangalan bilang ang Grim Reaper. Nag-alok siya sa kanya ng isang kasunduan na nagkakahalaga ng $100,000 kung saan hahanapin niya ang isang tao na nagngangalang Hak Geo. Sa isang flashback ang Grim Reaper ay nasa istasyon ng pulisya bilang si Teniente Song. Naalala niyang nakita niya ang kanyang kapatid na dumating para humingi ng pabor na tinanggihan niya.
Pagbalik sa kasalukuyan sa paghahanap kay Hak-geo, magkasama silang lumabas na pinangungunahan ni Grim Reaper. Nakaupo sila sa isang stakeout sa labas lamang ng isang lungsod kung saan sinasabing nakatira ang kabit ni Hak-geo. Nang may mapansin silang mga kahina-hinalang tao ay lumabas sila para puntahan sila at doon ay nagkaroon ng away. Humantong ito sa pagkahanap kay Hak-geo at pinarusahan siya ni Ikho sa pamamagitan ng pagsasabi na isabit niya ang kanyang leeg sa tali na nasa kisame ng mag-isa. Sa pamamagitan nito ay natanggap ng Grim Reaper ang $100,000 at agad na bumalik sa bakuran ng bilangguan. Sa loob ng opisina, si Grim Reaper ay may hinahanap na isang bagay at sa parehong oras ay nakahanap siya ng isang recording ng warden na inuutusan na patayin siya. At doon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang kapatid. Sa pagbabalik ng warden, sinabi niyang naglilinis lang siya at umalis sa pamamagitan ng tulong ng gwardya na binayaran niya. Kinabukasan ay nakilala ni Dr. Kim si Grim Reaper sa dining hall dahil kay Ikho. Sinabi ni Dr. Kim na kailangan nila ng isang tao mula sa mga pulis na tumutukoy sa nakaraang trabaho ni Teniente Song Yugon. Sa labas ng bulwagan ng kainan, pinabagsak ng mga bilanggo ang nagbabantay sa tarangkahan at pumasok sa bulwagan na may hawak na mga pamalo na gawa sa kahoy. Habang nag-uumpisa ang gulo, hinawakan ni Ikho ang isa sa mga mananalakay at sinimulan na tusukin ang isa nitong mata dahilan para umatras ang iba. Nang makita na umatras sila, ang leader ng gang ay inihinto ang pagpapahirap sa lalaki at naglakad palayo. Ngunit sa parehong oras ay tumayo ang isa sa mga sumalakay, kumuha ng kutsilyo at sinaksak si Ikho sa kanyang likuran. Nang bumagsak siya sa sahig, si Grim Reaper na kanina pa nanunood ay tinulungan siya. Pagkatapos niyang bugbugin ang grupo ng mga mananalakay, sinunggaban siya ng mga gwardya na dumating. Habang walang malay sa sahig ay naalala niya ang panahon na nakita niya ang kanyang kapatid na patay noong isa pa siyang tinyente, doon ay mabilis niyang nalaman na hindi aksidente ang pagkamatay ng kapatid niya. Sa kasalukuyan, nagising siya sa loob ng isang silid kasama si Ikho. Maya-maya ay lumabas si Ikho para kausapin ang isang gwardya at bumalik na naman si Grim Reaper sa kanyang mga alaala noong panahon na ang kanyang boss ay napag-alaman ang mga kaso na may kaugnayan sa bilangguan kung saan siya nakakulong ngayon at sinabi na kailangan nilang malutas agad. Sa bakuran ng bilangguan, ang isa pang leader ng gang ay inilalabas sa bilangguan upang ilipat. Sa kalagitnaan ng biyahe ay huminto ang bus na sinasakyan niya, siya at ang dalawang gwardya ay bumaba para magpahinga ngunit makalipas ang ilang segundo ay iniwan nila siyang mag-isa sa daan. Sa pagkakataong ito ay may dumating na isang sasakyan na sobrang bilis ang takbo at binangga ang preso na nasa gitna ng kalsada, pagkatapos ay inilagay niya siya sa likod ng sasakyan at dinala sa kung saan. Pagbalik sa bilangguan, hinarap ni Ikho ang kanyang mga tauhan at tinanong kung sino ang traidor sa kanila. Pagkatapos ng mahabang titigan, umamin si Mr. Ma kung saan inutusan ni Ikho si Song na putulin ang kamay ni Mr. Ma para sa kanyang pagtataksil. Sa labas ng watchtower ay tumayo si Ikho at Song at sinabi niya sa kanya kung paano niya napagtanto na ang mundo ay umiiral sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa pinuno at sa puntong iyon ay babagsak din ang mga tauhan nito. Sa labas, si Chief Bay na nag-eensayo sa pagbaril ay nagtanong sa warden kung ano ang kanyang relasyon kay Ikho. Samantala sa loob ng bilangguan ay nakausap ni Song ang kanyang superior sa isang bodega, isang pulong na itinakda ng isa sa mga gwardya na sinuhulan niya. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nalaman niya tungkol sa bilangguan na si Ikho ang utak sa likod ng lahat ng krimen na nangyayari, at ginagamit nito ang warden upang magpadala ng mga mensahe sa loob at labas ng bilangguan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nagpasya siyang manatili at tapusin ang trabaho, at ibinigay niya sa kanya ang tape na nakita niya sa opisina ng warden. Sa kanyang opisina, ang warden ay nakikipag-usap kay Ikho na nag-aalok ng pagkakataon na tumakas sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang liham ng pag-aproba ng parol. Dahil ang magulong buhay na kanilang ginagalawan doon ay nalaman na ng mga nakatataas, ngunit tumanggi si Ikho at pinunit ang papel. Samantala, si Song ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa istruktura at sa ngayon ay napag-alaman niya na si Dr. Kim ang namamahala sa pagpaplano sa mga operasyon, at kung makikita silang magkasama ay nangangahulugan na may isang bagay na paparating. Habang si Song ay nakikipag-usap sa telepono, si Ikho ay lumapit sa kanya mula sa likuran na gustong malaman kung sino ang kanyang kausap. At nang umalis siya, kinuha ni Ikho ang telepono upang alamin kung sino ang kanyang tinatawagan. Sa kabilang dulo ay may boses na tumatawag sa kanya ng anak kaya ibinaba ni Ikho ang tawag at umalis na sila sa lugar, ngunit naibigay na ni Song ang kinaroroonan ng mastermind na si Ikho. Ngunit nang makarating ang mga pulis sa lugar, ang mga taong natagpuan nila ay sadyang dinala doon dahil binago ni Ikho ang plano at destinasyon sa huling minuto.
Matapos siyang magbigay ng signal sa kanyang mga tauhan, naglabas sila ng isang bag at binuksan ito upang ipakita na ang laman nito ay si Chief Bay habang ang kanyang bibig ay nakatape. Sinabi niya sa pinuno na itataas niya ang ranggo ng warden bilang chief at siya na ang may kontrol sa lahat, pagkatapos ay inilagay niya siya sa isang makinarya na gumiling sa katawan niya. Sa kabilang banda, ang superior ni Song ay kausap ang kanyang commander na sinasabi sa kanya na huwag nang tumuloy dahil nawala na ito sa kontrol. Si Song at Ik-ho ay nakaupo sa loob ng bilangguan ng Song-an at nag-uusap habang pinapakita niya sa kanya ang mga larawan niya at sinasabi na maaaring mayroong isang traidor sa kanila at hindi na niya mapagkakatiwalaan ang sinuman. May tinawagan siya at kinumpirma na hindi kilala ni Mr. Jang si Song at saka nag-utos na patayin ang isang lalaki. Sinabi sa kanya ni Song na ihinto ang pagpatay sa lalaki, ngunit tinanong siya nito kung bakit niya ito idinamay sa kanilang usapin saka inilagay ang telepono sa speaker. Nagalit si Song at sinubukan siyang salakayin, ngunit pinigilan siya ng mga bantay ni Ik-ho. Samantala, nagalit si Warden Kang sa guard na nagtanong tungkol kay Chief Bay bago niya inilabas ang kanyang baril. Ginawang hostage ni Ik-ho si Song at sinabi sa kanya na siya ang pumatay sa kanyang kapatid. Habang nagsasalita siya, nagpakita si Warden Kang at sinabihan siyang patayin si Song. Binaril ni Ik-ho ang warden na planong isisi kay Song ang pagpatay bago niya siya patayin. Sa kabutihang palad nakababa si Song mula sa kung saan nila siya sinusubukan na patayin, siya ay nakatakas matapos sunugin ang lugar na gumawa ng pagsabog. Sinimulan niyang barilin si Ik-ho mula sa watchtower at hindi nagtagal ay nagsimula na silang maglaban habang ang lahat ay nanunood. Nang papatayin na ni Song si Ik-ho, tinawag siya ng kanyang general manager at sinabihan siyang huminto. Dahil siya ay nawala sa focus, sinaksak siya ni Ik-ho. Ngunit bago pa siya nito mapatay, binaril ang leader ng gang mula sa malayo. Sinundo si Song ng mga pulis at doon ay nalaman niyang inaresto si Dr. Kim. Sa pagtatapos ng pelikula, tumstigo ang mga bilanggo at opisyal na aktibo siyang nakilahok sa iba't ibang krimen ngunit wala siyang binanggit na kahit ano para ipagtanggol ang kanyang sarili. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!